Malaki yung difference pag alam mo na mahal ka ng asawa mo versus dun sa part na gusto mong malaman kung mahal ka ng asawa mo. Kaya it really matters when you know that your spouse loves you. It matters na ipaalam mo dun sa asawa mo, ipakita mo dun sa asawa mo na mahal mo siya. At para gawin mo yung mga bagay na yon at para ma-achieve mo yung state of mind ng asawa mong yon, syempre, kailangan mo mag-effort. At yung effort na yon, hindi yung basta-bastang, okay, bigyan kita ng roses to show you that I love you. That's it, period. Syempre, di ba? Kailangan din naman yung presence mo, yung time mo, yung effort mo. Mahalaga yung mga bagay na yon. Kung minsan, yung mga material things, walang impact masyado dun sa thinking ng isang tao or yung feelings ng isang tao na mahal mo siya, ganyan. But of course, mahalaga din bilang asawa na bigyan mo ng chance yung asawa mo na iparamdam, ipakita niya sa'yo, patunayan niya sa'yo na mahal mo siya. You will never appreciate the love that your spouse is trying to give you kung ikaw mismo binablock mo yung effort na binibigay sa'yo ng asawa mo. Hindi ever mag-workout yung kagustuhan ninyong dalawa to help each other if kayo mismo pareho hesitant na itodo yung effort na yon. Ikaw, yung effort mo bilang pinapatunayan niya sa'yo na mahal ka niya is bigyan mo siya ng chance, yung genuine na chance na maramdaman mo yung sincerity dun sa binibigay niya. In the same way dun sa asawa mo, kailangan din niyang mag-effort. Hindi ibig sabihin na binigyan ka nila ng something, ay ibig sabihin yun na yun, mahal kita, period. Umuuwi ako dito sa bahay, that means mahal kita, yun lang yun. Hindi pwede kasi yung ganun. Kasi just because you're going home to your wife or to your spouse does not make her feel na mahal mo siya. Kung minsan, nandyan ka nga pero napakalayo ng isip mo, yung diwa mo nandun sa ibang bagay. Like for example, nandyan ka nga pero text ka ng text, nandyan ka nga pero lagi kang tulog. Wala kang time to communicate with your wife, to communicate with your husband. Wala kang time na makipaglaro sa mga anak mo. And vice versa, hindi mo ever ma-appreciate yung effort ng asawa mo. Kung yung sinusubukan niya pero binibigyan mo kaagad ng mali siya, sinusubukan niyang umuwi na maaga pero darating siya at sasabihin mo sa kanya, oh, himala, dumating ka na maaga, wala kayatang extracurricular activities ngayon. Yung mga bagay na yon, yung sinusubukan naman niya, pero binabad trip mo kaagad siya. Kumbaga, binibigyan mo kaagad ng maling interpretation yung effort na sinusubukan niyang gawin or ipakita para sa'yo. Tapos ang ending, mag-aaway kayo. So, ganun kami ng asawa ko noon eh. Every time na sinusubukan niya, every time na may maganda siyang ipakita sa akin, binablock ko, binibigyan ko ng mali siya, binibigyan ko ng maling interpretation. And most of the time, nakaka-insulto yung mga atake ko sa kanya. And para sa akin, ayokong gawin yung mga bagay na yun, pero alam niyo yun yung mas gusto kong gawin, mas pinipili kong gawin kasi para sa akin, mas pinipili ko yung galit ko versus yung feeling ko na gusto ko na talaga siyang bigyan ng chance. Kasi miss na miss ko na yung asawa ko pero hindi ko talaga magawa. Mas pinipili ko ng mga panahon na yun na pakinggan kung anong dapat kong gawin para iparamdam ko sa kanya yung galit ko. So in the same way sa kanya, imbes na mag-effort siya, hindi na lang, tatahimik na lang siya, matutulog na lang siya, ganun siguro, para makaiwas na lang sa communication, ganyan, para makaiwas na lang sa tension siguro, ganun yung ginagawa niya. And kapag ginagawa niya yun, mas lalo na naman ako nagagalit. Mas binibigyan ko ng negative interpretation, yung tipong meron man siyang gawin o wala, mali pa rin yun para sa akin. So, sa tingin ko, doon ako nagkamali. Doon sa mga panahon na nagduduel ako sa galit ko. In the same way dun sa asawa ko, ang pagkukulang niya noong mga panahon na yon was kulang siya sa effort siguro. Parang akala niya, okay na to, nagsorry na ako, diba? Okay na tayo. Dapat, hindi ba, ano pa bang gusto mong gawin? Lumuhod ako, mga ganun siguro. Pero little did he know that beyond all those apologies, ganyan, malaki talagang epekto sa akin, mentally, yung mga bagay na nagawa niya. Kaya nahihirapan ako mag-move on. So, dun sa part ng asawa ko, kinailangan niyang ma-internalize talaga at ma-accept sa sarili niya na he had
to be very patient because He needs to help me heal. He needs to heal my heart and my mind. So, para magawa niya yon, kailangan maging patient siya. I'm sure maraming makaka-relate dito. Pero alam niyo, ang good news is, na-overcome namin yung part na yon. So, I hope kayo din ma-overcome niyo yon.